Nagsisimula ang aming serye sa South Korea kasama ang isang batang babae na nagngangalang Yoon. Nalaman namin na siya ang nagmamay-ari ng pinakasikat na kumpanya ng fashion sa South Korea. Mayroon siyang kakaibang diskarte kung saan sinadya niyang gumawa ng mga iskandalo sa mga sikat na artista para palakasin ang kanyang reputasyon at iangat ang pangalan ng kanyang kumpanya. Gayunpaman nalaman din namin na ang kanyang relasyon sa kanyang mga kapatid ay hindi ang pinakamahusay. Mayroon siyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki na parehong may asawa. Ang kanyang ama isang napakayamang tao ay nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya at bawat isa sa kanyang mga kapatid ay nagnanais na magmana ng kumpanya. Bawat isa sa kanila ay kontrolado rin ng kanilang mga asawa na mas interesado sa pera at kapangyarihan. Pero nagulat ang magkapatid nang biglang sumulpot si Yoon sa isang family gathering dahil hiniling ng kanilang ama na makipagkita sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ang magmamana ng kanyang kumpanya dahil sa tagumpay ng kanyang sariling kumpanya sa paniniwalang siya ay may sapat na kagamitan upang patakbuhin ang kanyang negosyo pagkatapos niya. Nakapagtataka hindi tumutol si Yoon at sumang-ayon pa na inihayag na kapag opisyal na siyang maging tagapagmana plano niyang tanggalin ang lahat ng pabaya na executive ang kanyang mga kapatid. Sumang-ayon ang kanyang ama at hiniling sa kanya na makipagkita sa kanya sa opisina sa susunod na araw upang tapusin ang mga papeles. Kinabukasan tuwang-tuwa si Yoon at nagpas siyang magsanay ng kanyang paboritong sport bago tumungo upang pirmahan ang mga opisyal na dokumento kasama ang kanyang ama. Ang kanyang paboritong sport ay paragliding na kinabibilangan ng pagtalon mula sa isang mataas na bangin at paglipad gamit ang isang parachute, isang angkop na aktibidad para sa isang taong kasing yaman niya. Ang kanyang manager na si Hong ay nag-aalala sa kanya ngunit tiniyak niya sa kanya na maraming beses na niya itong ginawa noon. Kaya tumalon siya sa isang malaking bundok at kinunan ng video ng maraming tao dahil napakahusay niya dito. Naging maayos ang lahat hanggang sa makakita si Yoon ng mga kakaibang lumilipad na bagay at biglang nagbago ang lagay ng panahon habang hinahatak siya ng matinding bagyo papunta dito. Samantala sa North Korea, partikular sa isang army battalion na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Ri, naghahanda na silang harapin ang ilang South Korean soldiers matapos mangyari ang putok ng baril sa kanilang teritoryo. Nahuli nila ang ilang lalaking nangangisda malapit sa kanilang kampo. Dahil sa pampulitikang tensyon sa pagitan ng North at South Korea, ang parehong hukbo ay sabik na makipag-ugnayan ngunit ang mga utos ay nagmumula sa magkabilang panig upang maiwasan ang hidwaan. Hinayaan ng batalyon ni Ri na umalis ang mga sundalo ng South Korea kasama ang kanilang mga bihag. Pagkatapos bumalik sa kanyang kampo, nakilala ni Ri ang kanyang superior si Jo, isang tiwaling tao na nasisiyahang abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Hindi maganda ang kanilang relasyon at pinagalitan ni Jo si Ri dahil sa halos pakikipag-ugnayan niya sa mga South Korean na nagbabala sa kanya sa matitinding kahihinatnan. Sinubukan ni Ri na ipagtanggol ang sarili ngunit iginiit ni Jo na dapat kalkulahin ang bawat galaw at babalaan siya laban sa karagdagang mga pagkakamali. Sa oras na ito si Yoon ay walang malay na kabitin sa isang puno malapit sa kampo ni Ri habang ang kanyang parachute ay nasabit sa mga sanga. Nag-aalala pa rin si Hong tungkol sa kanya at ang mga emergency team sa South Korea ay galit na naghahanap sa kanya ngunit hindi siya mahanap. Si Yoon ay nananatiling nakabitin hanggang sa umaga nang sa wakas ay nagkamalay na siya. Ang kanyang transmitter ay hindi gumagana at hindi niya maaaring palayain ang kanyang sarili dahil ang taas ay masyadong malaki. Kung nagkataon, si Ri ay nagpapatrolya sa paligid ng kampo at nakita niya si Yoon na nakabitin sa puno. Noong una gamaan ang loob ni Yoon sa pag-aakalang siya ay ililigtas ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay mula sa hukbo ng North Korea at natakot. Sinabi sa kanya ni Ri na pakawalan ang sarili, tinitiyak sa kanya na hindi siya babarilan. Sa wakas ay pinakawalan niya ang sarili at nahulog sa kanya. Tinatanong niya kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya doon. Ipinagmamalaki ni Yoon ang kanyang sarili bilang may-ari ng isang sikat na kumpanya ng fashion at nagkomento pa siya kung gaano masama ang ideya para sa kanya na salakayin ang South Korea. Ngunit sinabi sa kanya ni Ri na hindi niya sinalakay ang South Korea. Hindi sinasadyang napadpad siya sa North Korea. Nabigla si Yoon at hindi makapaniwala.
Ipinaliwanag ni Ri na siya ay nasa isang North Korean military zone at sinabing kailangan niya itong arestuhin ayon sa batas, ngunit si Yoon ay natakot at sinubukang tumakbo kahit na binalaan siya ni Ri na maaaring tumapak siya sa isang landmine at mamatay dahil siya lang ang nag-iisa na nakakaalam ng kanilang mga lokasyon. Kabalintunaan, si Ri mismo ay tumapak sa isang landmine at ang kanyang radyo ay nahulog sa mga kamay ni Yoon. Sinabi sa kanya ni Yoon na hahayaan niya itong mamatay kapag sinubukan niyang barilin siya. Hiniling ni Ri ang radyo pabalik at nangakong ipapakita sa kanya ang daan palabas ng North Korea. Umalis si Yoon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali naghinala siya, iniisip na maaaring nagsinungaling si Ri sa kanya kahit na nagsasabi siya ng totoo. Samantala, hinahanap ng batalyon ni Ri si Yoon at nakita siya ng isang sundalong nagngangalang Payo. Determinado siyang pigilan, sinubukan niyang barilin ngunit masyadong mabilis si Yoon. Habang hinahabol siya ng mga sundalo, mabilis siyang tumawid sa isang minahan ng hindi nasaktan at nakarating sa bakod ng barbed wire. Sinisikap siya ng mga sundalo na bigyan ng babala na hindi ito ang daan palabas, ngunit natatakot siyang huminto. Ang pagkawala ni Yoon ay pabor sa kanyang kapatid dahil sabik na silang pumalit sa kanya sa kumpanya. Matapos tumawid sa hangganan ng North Korea, naligaw si Yoon sa kakahuyan, pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay sa kakaibang lugar na ito. Samantala, nalaman namin na si Jo, ang tiwaling superior, ay kasabwat ang militar ng South Korea. Siya ang may pananagutan sa pagtatanong sa mga bihag na nahuling nangangisda malapit sa kampo. Naghahanap pala sila ng relic sa lugar. Matapos makuha ang impormasyong kailangan niya, ipinangako ni Jo na palayain sila bilang kapalit ng kanilang kooperasyon. Ngunit syempre hindi tinupad ni Jo ang kanyang salita at sa sandaling umalis sila, nagpadala siya ng isang nakabaluti na sasakyan upang bumangga sa kanila na pinatay sila. Sa kalaunan ay napadpad si Yoon sa isang maliit na nayon, pakiramdam na nanalo, naniniwalang nakabalik na siya sa wakas sa South Korea. Ngunit nang pumasok siya sa nayon, napansin niyang madilim at patay ang kuryente. Nang bumalik ang mga ilaw, nakita niya na ang nayon ay nasira at naghihirap. Habang siya ay nakatayo sa pagkabigla, dumaan ang isang militar na convoy ng mga sundalo ng North Korea at mabilis siyang hinayla ni Ri sa kanyang paningin. Pakiramdam na tuluyang nawala at hindi sigurado kung paano makakatakas, nagsimulang kumilos si Yoon na humanga kay Ri. Tinawag siyang type niya at sinabi sa kanya kung gaano siya kaguwapo at katapang para sa pagligtas sa kanya mula sa isang sakuna. Ngunit si Ri ay hindi natitinag sa kanyang pambabola. Sa halip, pinagtatalunan niya kung papatayin siya, huhulihin o magpapas siya kung ano ang susunod na gagawin. Sa kalaunan, nagpasya siyang panatilihin siya sa kanyang lugar hanggang sa malaman niya ang susunod niyang gagawin. Kinaumagahan, naghilamo si Yoon sa mukha, nanginginig pa rin sa lahat ng pinagdaanan niya. Samantala, pinagluluto siya ni Ri ng pansit na siya mismo ang gumawa. Umupo si Yoon para kumain, ngunit nag-iingat pa rin kay Ri, kaya iginiit niya na kumain muna ito na sinasabing kaugalian ito sa South Korea. Alam ni Ri na natatakot lang siya na baka nalasan niya ang pagkain. Sinabi niya sa kanya na hindi niya siya papatayin dahil iyon ay magpapalala lang ng mga bagay. Pagkatapos ay nakiusap si Yoon na ibalik sa kanyang pamilya, na sinasabi sa kanya na malamang na nag-aalala sila tungkol sa kanya. Ang kanyang pamilya ay abala sa pagtatago ng balita na si Yoon ay nawala at din sa pag-iisip kung sino ang magmamana ng kumpanya sa kanyang lugar. Samantala, nagpasya si Yoon na makipag-deal kay Ri, na sinasabi sa kanya na kung tutulungan niya itong bumalik sa kanyang bansa, bibigyan siya nito ng maraming pera. Natural, tumanggi siya. Sa sandaling iyon, may kumakatok sa pinto at si BYU na pumapasok sa bahay ng walang pahintulot ni Ri. Sinabi niya kay Ri na ang pagkawala ng especially iya ng South Korea ay isang magandang bagay para sa kanila dahil kapag nalaman ng mga awtoridad na siya ay nakatakas, sila ay nasa malaking problema. Narinig ito ni Yoon at sinabi sa kanila na ngayon maaari na siyang makipag-ayos sa kanila sa kanyang mga termino dahil kung siya ay mahuli, sila ay mahihirapan din. Napipilitan silang umupo kasama niya at pag-usapan kung ano ang gagawin. Gayunpaman, tumanggi si BYU na makipag-ayos sa isang especially iya at malupit siyang tinatrato. Ngunit ipinaalala niya sa kanya na kung susuko siya, mahaharap din sila sa parusa. Lumalaki ang mga bagay nang dumating ang iba pang squad ni Ri kasama sina Park Kim at Dong.
Kumpiyansa silang sinabi ni Yon na pumasok sa bahay para ayusin ang deal. Sinimulan nilang pag-isipan ang mga planong ibalik siya sa South Korea. Ngunit si Yon ay nagutom at ang mga sundalo ay naghanda sa kanya ng pagkain na ginagamit ang kanilang limitadong mapagkukunan. Natututo siya ng mga bagong paraan upang mag-imbak ng pagkain at umupo upang kumain kasama ang mga sundalo na lahat ay mabait sa kanya maliban kay BYO na nananatiling malamig. Binigyan din ni Ri si Yon ng paraan para makipag-ugnayan sa kanya sakaling magkaroon ng emergency ngunit mabilis niyang sinimulan siyang tawagan para sa mga walang kwentang bagay tulad ng hindi niya mahanap ang kanyang shampoo o ang heater ay hindi gumagana. Samantala ipinakilala sa amin ang isang lalaking nagngangalang Song, isang negosyante mula sa South Korea na tumatakbo dahil sa mga kaso ng pandaraya. Nagtatago siya sa China at nakipag-deal sa isang organisasyon para ihatid siya sa North Korea kung saan hindi siya uusigin. Binabayaran niya sila upang manirahan sa isang ligtas na bahay sa ilalim ng kanilang proteksyon. Pumirma siya ng kontrata sa kanila, tinatakan ang kaayusan. Balik kay Yon. Lumabas siya ng banyo pagkatapos ng mainit na shower ngunit muling namatay ang mga ilaw. Sinusubukan niyang tawagan si Ri ngunit hindi makalusot dahil sa pagkawala ng signal. Sa sandaling iyon narinig niyang may pumasok sa bahay. Natarante siya kumuha ng plorera na handang tamaan ang nanghihimasok ngunit kapag bumalik ang mga ilaw si Ri iyon. Dahil sa takot napaluha si Yon, sinabi sa kanya na hindi siya handa sa lahat ng nangyayari sa kanya. Masama ang pakiramdam ni Ri para sa kanya at nakikinig sa kanya habang nagkukwento siya ng iba't ibang nakababahalang pangyayari. Nang matapos siyang umiyak, sinabi niya sa kanya na aalis siya patungo sa isang malayong lugar at iiwan siya ng ilang bagay na tutulong sa kanya habang wala siya. Natuklasan ni Yon ang isang hanay ng mga shampoo at produkto ng skincare na pinag-isipang ibinigay ni Ri. Pagkatapos ay tumungo si Ri sa isang lugar na tinatawag na Pyong. Pagdating at pagbaba ng tren, nakaharap siya ng mga opisyal na nagche-check ng kanyang ID at inaresto siya ng walang paliwanag. Si Ri ay sumama sa kanila ng walang pagtutol at tinatrato siya ng malupit. Dumating ang isang general at inakusahan si Ri ng mga krimen na hindi niya ginawa. Sinubukan ni Ri na ipagtanggol ang sarili ngunit binalaan siya ng general na kahit na itanggi niya ito mananatili ang mga paratang. Sinabi ni Ri sa general na mag-ingat sa kanyang mga salita na ikinagalit niya. At sasampalin na ng general si Ri nang pumasok ang isa pang mas mataas na general. Nang makita si Ri ang general na ito ay galit na galit sa una at pinagsabihan siya dahil hindi niya alam kung sino ang kanyang tinanong. Napag-alaman na si Ri ang nag-iisang anak na lalaki ng pinuno ng Political Bureau, isang napakataas na posisyon. Nalaman din namin na si Joe, ang tiwaling opisyal, ay nag-utos sa general na kwadro si Ri. Gayunpaman hindi alam ni Joe ang mga koneksyon sa pamilya ni Ri. Matibay din ang relasyon ni Joe sa yumaong kapatid ni Ri na si Mo na nasawi sa isang kaina-hinalang aksidente. Partikular na hinanap ni Ri ang mas mataas na ranggo na general upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kapatid dahil determinado siyang makahanap ng hustisya. Pinayuhan ng general si Ri na iwanan ang nakaraan upang maiwasan ang karagdagang kalungkutan. Samantala plano ni Joe na hanapin ang bahay ni Ri. Nang malaman ito agad na ipinaalam ng mga sundalo ni Ri na si Jan ay nag-iisa at hindi maabot. Hiniling ni Ri ang kotse ng general na nagpapaliwanag na ang bagay ay apurahan. Dahil may espesyal na plaka ang kotse, binibigyan siya nito ng daanan sa lahat ng checkpoints. Sa oras na ito ginagalugad ni Jan ang library ni Ri na natuklasan na siya ay isang bihasang pianist. Biglang may kumatok sa pinto. Si Joe na pumapasok sa bahay. Gayunpaman si Jan ay hindi matagpuan. Hinala ni Joe na may ibang tao sa bahay at pagkatapos maghanap na hanap si Jan at inaresto siya. Nagtitipon ang buong nayon gustong malaman kung sino siya. Ngunit nang malapit nang mawala ang mga bagay, dumating si Ri at sinabihan si Joe na huminto, buong kumpiyansa na sinabing ang babaeng gustong arestuhin ni Joe ay ang kanyang kasintahan. Sinabihan niya si Joe na ibaba ang kanyang sandata. Hinihiling ni Joe na makita ang ID ni Jan ngunit sinabi ni Ri sa kanya na siya ay mula sa Seksyon 11 ng South Korea, isang lihim na dibisyon. Nagkunwaring nahimatay si Jan at bumagsak sa balikat ni Ri.
Dinala niya siya sa loob, ipinaliwanag sa kanya na ang Seksyon 11 ay para sa mga anak ng mga heneral at mahahalagang tao na ang mga pagkakakilanlan ay pinananatiling lihim para sa kanilang proteksyon. Ang mga balitang tulad nito ay hindi napapansin. At gayunpaman, sa totoo lang, maya-maya lang ay paulit-ulit na tumunog ang doorbell. Ito ang mga kababaihan, sa nayon lahat ay sabik na batiin si Ri at makilala si Jan. Lumabas si Jan at sinabi sa kanila na ang kanyang impormasyon ay inuri na nagbabala sa kanila na maaaring magkaroon ng kahihinatnan ang pag-usisa. Pagkatapos ay nagpasya siyang manatili kay Ri ng mahabang panahon upang maiwasang maghinala kung mawala siya, kahit na hindi masaya si Ri tungkol dito. Susunod, lumipat kami sa paliparan ng Hilagang Korea kung saan nakilala namin ang isang babaeng nagngangalang Dan. Malalaman namin ang higit pa tungkol sa kanya sa ibang pagkakataon, ngunit sa ngayon alam namin na siya ay nasa parehong flight ni Song na sinusubukang lapitan siya, ngunit siya ay napakamayabang at walang pakialam. Si Dan ay patungo upang makipagkita sa heneral na tumulong kay Ri na nalaman nating tiyuhin niya. Nalaman din namin na si Dan talaga ang tunay na nobya ni Ri mula sa Seksyon 11. Pagkatapos ay pumunta si Jo sa isang lihim na base militar upang makilala ang isang taong nagngangalang Jong. Sinabi niya kay Jong na si Ri ay kapatid ni Mo, at nang marinig ang pangalan, nagulat si Jong. Pinakiusapan ni Jo si Jong na tiktikan si Ri dahil gusto niyang malaman kung sino ang babae sa bahay ni Ri. Natuklasan namin na si Jong ay isang especially iya at sinunod niya ang mga tiwaling utos ni Jo dahil may leverage si Jo sa kanya. 7 taon na ang nakalilipas, si Jong ang may pananagutan sa pagsubaybay kay Mo at narinig ang lahat ng nangyari sa araw ng pagkamatay ni Mo. Si Jo ang pumatay sa kanya. Tinipon ni Ri ang kanyang pangkat ng 4 na sundalo at ipinaliwanag ang mga pangyayari noong nakaraang gabi na nagtuturo sa kanila na subaybayan ng mabuti siyon o sa halip protektahan siya pansamantala. Matagumpay na nagtanim si Jong ng mga kagamitan sa pakikinig sa labas ng bahay ni Ri at nagsimulang mag-eavesdrop. Gayunpaman, naguguluhan siya sa kanyang mga naririnig tulad ng pakikipag-usap ni Yeon kay Kim tungkol sa mga Korean drama. Gustong-gusto ni Kim ang panunood ng mga palabas na ito noon at wala siyang mahanap na pagkakamali sa kanyang naririnig na gagamitin laban kay Ri at parusahan siya. Pagkatapos ay nakuha ni Ri ang kanyang unang lead sa pagpatay sa kanyang kapatid at nalaman na ang kotseng pumatay sa mga bilanggo na kinuha sa kanila ng Southern Army ay ang parehong kotse kung saan namatay ang kanyang kapatid na si Mo. Nalaman niya mula sa isang sundalo na nakita niya ang kotseng iyon noong gabing namatay ang mga bilanggo at inilarawan ang harapan nito. Kahit na ibigay kay Ri ang lokasyon kung saan ginawa ang harap na bahagi ng kotse, nalaman namin na si Jo ang may pananagutan sa mga ilegal na operasyon ng smuggling, partikular sa pagpupuslit kay Song, at lahat ito ay tungkol sa pera. Nakilala ni Jong si Jo na sinasabi sa kanya na wala siyang mahanap laban kay Ri at gusto niyang umalis sa gawaing ito, ngunit binigyan siya ni Jo ng pera, sinabihan siyang bumili ng pagkain para sa kanyang anak at ipagpatuloy ang trabaho kung gusto niyang manatiling buhay. Kaya walang pagpipilian si Yeon kundi ipagpatuloy ang gawain. Tumungo si Jong sa palengke para bumili ng mga gamit para sa kanyang anak at doon niya naabutan si Ri na namimili rin. Isang magnanakaw ang dumaan kay Jong at ninakaw ang kanyang pitaka. Agad namang hinabol ni Ri ang magnanakaw na para bang kanya ang wallet. Napagtanto ni Jong na hinahabol ni Ri ang isang miyembro ng gang at kung akayin nila ito sa kanilang lokasyon, papatayin nila ito. At sa katunayan, si Ri ay inatake ng gang, ngunit pinamamahalaan niyang hawakan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanilang malaking bilang ay gumagana laban kay Ri at sinubukan ng isa sa kanila na atakehin siya mula sa likuran. Sa huling sandali nagpakita si Jong at iniligtas siya. Nagpasalamat si Ri kay Jong, ibinalik sa kanya ang kanyang wallet at umalis. Binuksan ni Jong ang wallet at nakahanap ng isang note ng hihinayang dahil napagtanto niyang si Ri ay isang tunay na mabuting tao. Pagkatapos ay tumungo si Ri sa parke upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinusubaybayan niya ang hilaw na materyales na ginamit sa paggawa sa harap ng kotse at napagtanto na ang taong pumatay sa kanyang kapatid ay mula sa militar. Kumuha din siya ng kapirasong bakal sa harapan ng sasakyan. Sa kanyang pagbabalik, bumili si Ri ng ilang shellfish at pinaluto ang mga ito sa mga sundalo sa tradisyonal na paraan sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila hanggang sa matapos sila.
Kinakain nila ang shellfish, ginamit ang mga shell bilang tasa para sa inumin. Nasisiyahan sila sa kanilang oras sa pagkain, pag-inom at pagpapahinga. Sa panahong ito nagsimulang maramdaman ni Yuon at Ri na may mutual attraction sa pagitan nila. Bumalik sa pamilya ni Yuon, nalaman namin na pinili ng kanyang ama si Hang na maging tagapagmana ng kumpanya sa kabila ng pagiging bunsong anak nito. Naniniwala siyang mas karapat-dapat si Hang sa posisyon, lalo na pagkatapos ng pagkawala ni Yuon. Ito ay humantong sa isang malaking away sa pagitan ng magkapatid kung saan ang kanilang mga asawa ay nasangkot upang ipagtanggol ang mga interes ng kanilang asawa. Ang magkabilang panig ay nagsisimulang ilantad ang maruming labada ng isa't isa. Nagalit ang kanilang ama at sinabihan silang tumahimik, at ang kanilang ina na galit ay naalala si Yuon bilang isang maliit na babae. Sinabi niya sa kanyang asawa na siya ay masyadong nagmamadali sa pagpapasya na ipasa ang kumpanya kay Hang at dapat silang maghintay upang malaman kung ano ang nangyari kay Yuon. Samantala sa North Korea, nagising si Ri at nag-ihaw ng butil ng kape. Nagising si Yuon sa amoy at nang pumunta siya kay Ri, nakita niya itong nag-iihaw ng beans at nagtitimpla ng kape. Binigyan siya nito ng isang tasa at pagkatapos niyang matikman ito, love si Yuon sa kape ni Ri. Sinabi niya sa kanya na ito ang pinakamasarap na kape na nainom niya, o kahit na hindi niya gusto ang kape, sa palagay niya ay magugustuhan niya ito kung ginawa niya ito para sa kanya. Aalis si Ri para magtrabaho, ngunit pinigilan siya ni Yuon at nagkunwaring may kinuha sa kanyang bulsa. Sa halip, gumagawa siya ng heart gesture gamit ang kanyang mga daliri. Nabigla si Ri at hindi maintindihan ang ibig sabihin nito. Ngunit dahil nanonood si Kim ng mga romantikong drama, sinabi niya kay Ri na hindi direktang sinasabi sa kanya ni Yuon na mahal siya nito at ang galaw ng puso ay hindi maikakailang patunay. Samantala si Dan, ang nobya ni Ri, ay papunta sa kanya upang makita siya at dumating sa istasyon ng tren sa Nayon. Dahil siya ay napakayaman at layaw, siya ay nagtapos sa pag-upa ng isang pribadong kotse at binibigyan ang driver ng maraming pera. Gayunpaman, ang kotse ay nasira at ang driver ay umalis upang humanap ng tulong. Nagkataon nakita ni Song si Dan sa ganitong sitwasyon at malinaw na kinuha niya ito. Siya ay nag-aalok upang bigyan siya ng isang biyahe at siya ay sumang-ayon. Sinusubukan ni Song na makipag-usap sa kanya, ngunit mabilis siyang tumugon at nagsasalita lamang ng isa o dalawang salita bago nainip. Si Yuon naman ay nagpasya na bumisita sa palengke. Gayunpaman, nawalan ng kuryente at naiwan siyang mag-isa, hindi alam kung paano babalik sa bahay. Sa sandaling iyon, nakatanggap si John ng isang tawag at nalaman na hindi si Yuon ang nobya ni Ri at may isang bagay na kainahinala tungkol sa kanya. Pag-uwi ni Ri, nalaman niya mula sa mga babae sa Nayon na nakita nila si Yuon na mag-isa sa palengke, ngunit natatakot silang makipag-usap sa kanya. Si Ri ay nagmamadaling hanapin siya at ibalik siya. Sa oras na iyon, naalala ni Yuon ang parehong alaala ng kanyang ina noon at siya ay nalulula at hindi sigurado kung paano magre-react. Nanatili siyang tahimik saglit hanggang sa makita niya si Ri na may hawak na kandila sa taas para makita niya ito. Nang makita niya ito, humagalpak siya ng tawa, nakaramdam ng katiyakan sa presensya nito. Samantala sa wakas ay nakarating si Dan sa bahay ni Ri, salamat kay Song para sa pagsakay, at pinaalis siya. Umuwi si Yuon kasama si Ri na nakikipag-chat, pero iniisip pa rin niya ang heart gesture na ginawa niya kanina. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na may kailangan siyang linawin kung sakali, at ibinunyag niya na engaged na siya at may kasama sa kanyang buhay. Natarante si Yuon at sinabing wala siyang pakialam, pero halata sa mukha niya na nagsisinungaling siya. Dahil mabait na tao si Ri, naniwala siya sa kanya at nadidismaya na parang hindi siya nagalit. Ang mga babaeng Nayon ay lumapit kay Yuon at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa harap ng bahay ni Ri. Sinabi sa kanila ni Yuon na siya ang kanyang mapapangasawa, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya at umalis. Pagbalik ni Ri, nakita niyang naghihintay si Dan sa kanya. Nalaman ni Yuon na si Dan pala talaga ang karapatang-ari ni Ri. Binati ni Ri si Dan at sinabi sa kanya na hindi niya alam na babalik siya mula sa kanyang paglalakbay ng ganoon kaga. Ipinakilala niya siya kay Yuon at sinabing isa itong kasamahan na tumutulong sa kanya sa isang gawain, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Dan. Sinabi niya sa kanya na pagkatapos ng misyon na ito, kailangan niyang putulin agad ang lahat ng relasyon kay Yuon.
Sinabi ni Yoon na aalis siya upang bigyan sila ng ilang privacy ngunit hinawakan ni Ri ang kanyang kamay at sinabihan siyang pumasok sa loob ng bahay at hintayin siyang bumalik. Hinatid ni Ri si Dan sa bahay at malinaw na mahal siya nito ngunit mukhang hindi ito interesado sa kanya na para bang ang kanilang relasyon ay batay sa kaganhawahan. Nalaman namin na noong ibinaba ni Song si Dan nakita niya si Yoon at naghinala na hindi ito ang hitsura niya. Si Song ay dating nobya ni Yoon bilang bahagi ng isang business arrangement ngunit tinapos ni Yoon ang relasyon na iyon ng buo. Matapos iuwi si Dan binisita ni Ri ang kanyang pamilya. Binati siya ng kanyang ina ng may pagmamahal at init habang ang kanyang ama ay nananatiling malayo sa damdamin. Pagkatapos ay sinabi ni Ri sa kanyang ama na may gusto siyang itanong sa kanya. Kinaumagahan hinihintay ni Yoon si Ri na galit na nagpalipas ito ng gabi sa ibang lugar na parang siya ang kanyang tunay na kasintahan. Ngunit ginulat siya ni Ri sa pamamagitan ng pagsisiwalat na nakahanap siya ng paraan upang maibalik siya sa kanyang bansa. Sinabi niya sa kanya na aayusin niya na sumali siya sa pambansang koponan ng North Korea at maglakbay sa Europa para sa isang internasyonal na kompetisyon kung saan makakatakas siya mula sa koponan at makabalik sa kanyang tinubuang bayan. Bumalik siya sa kanyang bansa at syempre nabigla siya at gustong malaman ang lahat ng detalye mula sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang lahat na nagpapaliwanag na ang unang bagay na kailangang mangyari ay kunin ang kanyang larawan para sa pasaporte. Narinig sila ni Yoon at pumunta kay Jo para sabihin sa kanya ang lahat. Natitiyak ni Jo na may gagawin si Yoon. Nang maglaon napansin ni Rina ang mga sundalong tumulong sa kanya sa sitwasyon ay mula sa kanyang batalyon at nalaman niyang apat sa kanila ang iniimbestigahan. Si Jo ang nagtatanong sa kanila sinusubukang makakuha ng impormasyon tungkol kay Yoon ngunit nanatili silang tahimik at ayaw magsalita ng anuman. Nang maglaon nakita ni Jo na pinahihirapan ni Ri si Dong. Ngunit buong tapang na sinabi sa kanya ni Rina kung gusto niya ng anumang impormasyon tungkol sa kanya maaari lang siyang magtanong ng direkta at binalaan niya si John na layuan ang kanyang mga sundalo. Pagkatapos ay umalis siya sa kanila ngunit bago siya umalis nakita niya si Yoon at napagtanto niyang nagtatrabaho siya para kay Jo. Pagbalik ng mga sundalo sa bahay ni Ri naghanda siya ng pagkain para pasalamatan sila sa pagtitiis ng lahat para sa kanya. At labis din ang pasasalamat ni Yoon na gumagawa ng heart gesture sa bawat isa sa kanila. Gulat na gulat silang lahat lalo na si Ri na medyo nasasaktan na parang hindi naman siya ganoon ka-espesyal. Nalaman namin na ang buhay ni Yoon ay medyo simple dahil siya ay kinasusuklaman ng kanyang mga kasamahan dahil ang tingin nila sa kanya ay isang especially iya. Inakusahan nila siya ng pag-espiya sa kanila ngunit nalaman namin na ang tanging tao na nagtrato sa kanya bilang isang kaibigan ay ang kapatid ni Rina si Mo. Ito ang dahilan kung bakit si Yoon ay nagkasala araw-araw mula noong siya ay nasangkot sa pagkamatay ni Mo. Kinabukasan pumunta sina Yoon at Ri para kumuha ng litrato niya para sa passport ngunit malayo ang studio sa village kaya sabay silang sumakay sa tren. Tuwang-tuwa si Yoon na bumalik sa kanyang bansa at gustong malaman kung paano nakuha ni Ri ang pagkakataong ito para sa kanya ngunit hindi niya sinabi sa kanya. Nalaman namin na pumunta si Ri sa kanyang ama at humingi ng pabor na ipinaliwanag na ang taong kalahok ay isang kasamahan at mahal sa kanya. Sa kabila ng mga problemang maaaring idulot ni Yoon sa pagtakas ni Ri gusto pa rin niyang matiyak na makakauwi ito ng ligtas sa kanyang bansa. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon at kinunan siya ng litrato ni Yoon hiniling niya kay Ri na magpakuha ng larawan kasama siya bilang isang alaala ngunit sinabi niya sa kanya na ang mga alaala sa pagitan nila ay maaaring makapinsala lamang sa kanila kaya mas mahusay na tapusin ang bagay ng mabilis. Nalaman namin na si Song ay nasa parehong lungsod ni na Yoon at Ri na nananatili sa parehong hotel. Nalaman ni Song na ang taong tumulong sa kanya na umiwas sa mga kaso ay nagtataksil sa kanya at ang kumokontrol sa lahat ng nangyayari sa kanya ay ang kapatid ni Yoon si Hang. Hinihingi ni Song ang kanyang pera ngunit sinabi sa kanya ni Hang na hindi siya makakatakas sa lahat ng pera dahil ito ay sobra para sa kanya na nagpapakita ng kanyang kasakiman. Sa sandaling iyon nakita ni Song si Yoon sa kanyang harapan at kinumpirma na siya nga iyon. Tinanong niya si Hang tungkol kay Yoon at sinabi sa kanya ni Hang na patay na si Yoon ngunit ibinaba ni Song ang telepono at lumingon upang makita siyang nakatayo doon. Nabigla siya nang makita siya.
Hinawakan ni Song ang kanyang kamay at tumakbo papunta sa elevator ngunit pinigilan ni Ri ang mga pinto ng elevator sa pagsara ng saktong oras. Nang makita niyang hawak niya ang kamay ni Song nagalit si Ri at halos hinayla siya palayo kay Song. Kalmado si Yoon dahil kilala niya si Ri at iniisip pa rin ni Song na pulis si Ri pero sinabi ni Yoon sa kanya na hindi opisyal si Ri, bodyguard lang niya para hindi siya malagay sa gulo. Nag-aatubili na pinakawalan sila ni Song na sinasabing masaya siyang nakita siyang muli. Nang maglaon sinabi ni Ri kay Yoon na hindi siya ang kanyang bodyguard ngunit lahat ng kanyang mga aksyon ay nagpapatunay kung hindi. Pagbalik ni Ri sa kanyang silid nakita niya ang ilang mga lalaki na naghihintay sa kanya. Tumatakbo siya mula sa kanila ngunit sa huli ay nahuli nila siya. Umupo si Yoon kasama si Ri upang sabihin sa kanya ang kanyang kwento ngunit ang isang nakakakilala sa kasintahang Ri ni Dan ay nakita silang magkasama at tinawagan si Dan upang sabihin sa kanya na si Ri ay nakaupo sa ibang babae. Si Dan ay nagkunwaring alam na niya ngunit nagalit ng husto pagkatapos tapusin ang tawag. Siya ay nasa beauty salon kasama ang kanyang ina ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mahalagang gawain. Pumunta si Dan sa hotel na tinutuluyan ni Ri at Yoon. Nalaman namin na ang mga lalaking humahabol kay Song ay mga thug na gusto ang kanyang pera. Sinabi sa kanila ni Song na mayroon siyang malaking sorpresa para sa kanila na nagpapahiwatig na ito ay talagang mahalaga. Sinabi niya sa kanila na siya ay buhay pa at sumipa. Dumating si Dan sa hotel at nakita si Ri kasama si Yoon sa iisang kwarto. Ang kanyang reaksyon ay napakalma ngunit sinabi ni Ri kay Dan na kailangan nilang mag-usap ng pribado. Pumunta sila sa isa pang kwarto kung saan sinabi ni Ri kay Dan na trabaho lang at tinutulungan niya si Yoon. Si Dan gayunpaman ay nagseselos at hindi nasisiyahan sa sitwasyon at siya ay umalis. Pumunta si Dan sa rooftop ng hotel na nakatayong mag-isa bagbog at nasaktan. Nilapitan siya ni Song at sinabi sa kanya na determinado ang tadhana na pagsamahin sila. Napansin niyang sobrang sama ng loob ni Dan kaya tinanong niya ito kung ano ang mali. Sinabi niya sa kanya na niloloko siya ng kanyang mapapangasawa. Inaalo siya ni Song na sinasabi sa kanya na huwag magalit sa sinumang lalaki dahil siya ay isang hiyas na kahit sino ay mapalad na magkaroon. Namula si Dan sa kanyang mga salita at mabilis niyang binago ang paksa. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi niya sa kanya na tinatapos niya ang ilang negosyo sa ilang mga magaspang na tao. Sa pagkakataong ito opisyal na silang magkakilala at binigyan siya ni Dan ng pagkakataon. Nalaman namin na si Hang ang lowlife ay nagpaplano kasama ang ilang mga gangster na paalisan ang kanyang kapatid na babae at siguraduhing hindi ito makakabalik ng ligtas. Gusto niyang mag-isa na magmana ng kumpanya. Hiniling din niya kay John na pumunta sa kanya para sa isang bagong deal. Nalaman namin na ang plano ay tiyaking may pit si Yoon sa bansang kinaroroonan nila at hindi na makakabalik sa South Korea para gipitin si Hang. At syempre pumayag si Jo. Isang araw bago dapat pumunta si Yoon sa airport para umalis nagpa siya ang 4 na sundalo na maglakbay sa ilang upang tamasahin ang kanilang oras at magpaalam sa kanya. Lahat sila ng walang pagbubukod ay naging mahilig sa kanya at ayaw siyang umalis. Dumating ang araw na kailangan niyang pumunta sa airport. Nakasakay siya kay Park ngunit biglang lumitaw ang isang kotse na may bakal sa harapan. Sinusubukang ilabas sina Park at Yoon. Syempre si Jo ang nasa likod nito as usual. Pero naghanda na si Ray. Siya ay nakamotorsiklo armado para depensahan ang sasakyan. Nagawa niyang maalis ito ngunit nang siya ay pumunta upang tingnan si Yoon ang driver na may kasalanan ay lumabas sa kotse at binaril si Ri sa likod na nasugatan din ang binti ni Park. Pinatay ni Ri ang driver ngunit pagkatapos ay nahimatay sa mga bisig ni Yoon. Mayroon silang dalawang pagpipilian. Maaaring abutin ni Yoon ang kanyang huling paglipad o manatili at iligtas siya. Natural pinili niyang iligtas siya dalhin siya sa ospital. Dahil tumutugma ang blood type niya sa kanya nagpa siyang mag-donate ng dugo para iligtas siya. Masaya siya na hindi umalis si Yoon. Habang si Ri ay sumasailalim sa isang mapanganib na operasyon si Yoon ay nagpunta sa kanyang mga gamit at nakakita ng isang larawan niya kasama niya. Napagtanto niya na nang tumanggi itong magpakuha ng litrato kasama siya ito ay upang iligtas lamang ang kanyang sakit sa bandang huli pinipiling magdusa ng mag-isa habang pinapanatili ang isang bagay upang maalala siya.
Pagkatapos ng operasyon ni Ri, hinihintay siya ni Yoon na magising. Pinangarap ni Ri ang kanyang nakaraan noong siya ay isang sikat na pianist sa Europa na minamahal ng lahat. Ngunit isang araw ay natanggap niya ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid na naging dahilan upang iwanan niya ang lahat at lumipat sa North Korea. Iyon ang huling beses na naglaro siya ginagawa ang tunay niyang minamahal. Nang magising si Ri at makita si Yoon na nakatayo doon, nagalit siya sa hindi niya pag-alis at sinayang niya ang lahat ng kanyang pagsisikap. Nagsimulang umiyak si Yoon at umalis. Sinabi ni Nurse Riho kay Ri na siya ay namatay kung hindi dahil sa donasyon ng dugo ng kanyang kasintahan, kaya napagtanto ni Ri na maaaring nag-overreact siya. Sinundan niya si Yoon para humingi ng tawad. Umiiyak siya, galit na iniwan niya ang kanyang kama at inilagay ang sarili sa lahat ng problemang iyon para sa kanya. Sa kabila ng kanyang galit, hindi niya kayang isipin na mamamatay na siya. At ginawa niya ang lahat para mapanatili itong buhay para lang magalit ito sa kanya. Humihingi siya ng tawad sa sarili niyang paraan. Nang malaman ni Song ang nangyari kay Yoon, nagalit siya dahil hindi siya pumayag kay John na patayin ito. Gusto lang niyang makulong siya. Samantala, nahihiya si Ri at tumataas ang kanyang blood pressure dahil tila may kung anong relasyon ngayon sa pagitan nila ni Yoon. Nagpakasal nga pala sila pagkatapos ng serye. Dumating ang mga sundalo ni Ri upang bisitahin siya at nagpasalamat kay Yoon sa pagligtas sa kanilang commander. Pumasok sila para makita siya pero nagkunwari siyang tulog dahil nahihiya pa rin siya sa nangyari. Ang isang lalaki sa kanyang posisyon at lakas ay hindi dapat nasugatan mula sa likuran. Nalaman namin na naging magkaibigan sina Song at Dan at regular na nagkikita. Sa kalaunan ay nalaman ni Joe kung ano ang nangyayari at pumunta upang makuha si Song. Kasabay nito tinawagan ni Yoon si Song, humihingi ng pabor at sinabihan siyang pumunta kaagad sa kanya. Pagkaraang ibaba ang tawag, sinalakay ni Joe at ng kanyang mga puwersa ang ospital patungo sa silid ni Ri. Ibinaba ni Joe ang mga dokumentong nagpapatunay na nag-withdraw si Ri ng mga armas mula sa arsenal ng hukbo, na isang seryosong kaso lalo na dahil pinoprotektahan niya ang isang especially iya. Sinabi ni Ri kay Joe na pinoprotektahan niya ang kanyang babae lalo na mula sa mga ilegal na pag-atake ni Joe. Itinanggi ni Joe ang anumang patunay na nag-uugnay sa kanya sa mga pag-atake, ngunit sinabi sa kanya ni Ri na mas alam niya at may ebidensya. Nagalit si Joe at tinawag ang isang sundalo para arestuhin si Ri, ngunit laking gulat niya nang makita ang ama ni Ri na nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ng ama ni Ri kay Joe na wala siyang karapatang arestuhin ang isang nasugatang opisyal. Umalis si Joe, ngunit pinagalitan siya ng ama ni Ri sa patuloy na paglalagay sa kanya sa mahihirap na posisyon nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang ranggo. Ang ina ni Ri ay hindi tahimik at ipinagtanggol ang kanyang anak. Galit na sinabi sa kanyang asawa na si Ri ay nasugatan at siya ang kanilang huling natitirang anak. Hindi pa siya handang mawala siya tulad ng isa pa nilang anak. Walang salita ang ama ni Ri para dito. Si Dan at ang kanyang ina ay bumisita kay Ri. Pagkatapos ng maikling pagbisita, umalis si Dan kasama si Ri at umalis sila sa ospital. Samantala, pumunta si Yoon sa bahay ni Ri upang tingnan ang kanyang pamilya at ipaalam sa kanila na siya ay buhay. Nangako si Ri na ipaalam sa kanila at personal siyang i-escort pabalik sa South Korea. Nang mapansin ni Ri ang pagkawala ni Yoon, tumungo siya sa administrasyon ng ospital upang suriin ang footage ng security camera. Nakita niyang sumakay si Yoon sa isang kotse kasama si Song. Nakipag-ugnayan si Ri kay General Caldan upang tumulong sa pagsubaybay sa sasakyan gamit ang mga plaka nito. Nakatulog pala si Yoon sa bahay ni Song at kapag nagising siya sa gabi, patuloy siyang pinapaalala ni Song na ang pananatili kay Ri ay magdadala lamang ng panganib sa kanya at kung mananatili siya sa huli ay mapapatay niya ito. Si Ri naman ay hindi sumusuko. Nang hijack siya ng isang pang-emerhensyang sasakyan sa ospital upang masubaybayan siya, ngunit nawala siya sa kagubatan, hindi mahanap ang kanyang paraan. Sa kalaunan ay sumang-ayon si Yoon sa argumento ni Song at nagpas siyang huwag nang bumalik kay Ri upang maiwasang ilagay siya sa mas malaking panganib. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Ri ang kanyang misyon, sinusubaybayan ang electrical grid upang mahanap ang kanyang lokasyon. Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay sa malamig at manyeb na panahon, sa wakas ay nakarating siya sa bahay ni Song. Pinutol niya ang kapangyarihan at isa-isang ibinaba ang mga bantay ni Song.
Napagtanto niyon ang lahat ng pinagdaanan ni Ray para sa kanya at nagmamadaling lumabas para kumbinsihin itong umalis at kalimutan siya kahit na ito ay nangangahulugan ng pagdurog sa kanyang puso. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang bumalik kasama niya at maaaring dalhin siya ni Song pabalik sa kanyang bansa. Sinabi ni Ray na naiintindihan niya at iniwan siyang mag-isa. Napaluha si Yun, alam niyang delikado para kay Ray na mag-isa sa labas sa sobrang lamig. Kinuha niya ang isa sa mga kotse ni Song at nagmaneho palabas para hanapin siya. Nang maabot niya ito, sinabihan niya itong sumakay sa kotse, ayaw niyang mamatay siya dahil sa kanya. Sa halip, hinayla siya nito palapit at niyakap. Bumigay ito at niyakap siya pabalik. Pareho silang sumakay sa kotse, ngunit iginiit ni Yun na dapat silang maghiwalay ng landas at huwag nang magkita muli para sa kanilang kapakanan. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang kotse ay wala ng gasolina, kaya sila ay pumunta sa pinakamalapit na silungan para sa gabi. Nakahanap sila ng abandonadong bahay at nagsindi ng apoy para mainaitan. Nagchat sila at nagtanong si Yun tungkol sa karapatang-ari ni Ray na curious sa mga detalye ng engagement niya. Inamin niya na hindi niya ito mahal at napilitan siyang makipag-ugnayan, binago ang paksa sa mas magaan at sabay silang nagtawanan. Kinabukasan nagkasakit si Ray ng lagnat. Iginiit ni Yun na bumalik sila sa ospital, ngunit matigas na tumanggi si Ray. Maya-maya bumalik sila sa bahay ni Ray. Nalaman ito ni Song at sa pakiramdam na pinagtaksilan, hinabol si Ray upang maghayganti. Plano niyang alisin pareho sina Ray at Yun. Nakatanggap si Ray ng isang tawag sa telepono mula sa isang hindi kilalang numero at nang siya ay sumagot, ito ay si Yun na nagsasabi sa kanya na sa wakas ay babalik na siya sa kanyang bansa. At pagkatapos ay hinihiling niya sa kanya na huwag pakialaman siya o subukang hanapin siya. Siyempre nalaman namin sa bandang huli na siya ay kinidnap at pinilit na sabihin ito, ngunit tinapos niya ang kanyang mensahe sa isang pagtatapat na mahal niya ito. Narinig ni Ray ang isang putok ng baril at sa tingin niya ay napatay na siya, ngunit ang baril ay nagpaputok sa hangin. Dumating si Joe kasama ang mga sundalo upang arestuhin si Ray at sinabi sa kanya na malapit na siyang sumama sa kanyang kasintahan. Si Ray galit na galit ay inatake si Joe, ngunit ang mga sundalo ni Joe ay mas marami kay Ray at binugbog siya, sa wakas ay nahuli siya. Si Ray ay itinapon sa isang solong selda. Kinabukasan binisita siya ng 4 na sundalo ni Ray at sinabi niya sa kanila na mayroon siyang plano na ipakalat ang balita na siya ay anak ng pinuno ng Political Bureau, isang posisyon na makakatakot sa sinuman. Samantala ipinaalam ng anak ni Ray sa kanyang ama na nakita niya ang fiancé ni Ray na kinidnap at iginiit na dapat nila itong iligtas. Si Yun, ang ama ni Ray, ay kinabahan at sinabihan ang kanyang anak na ilihim ang kanyang nakita. Nagagawa ng mga sundalo ni Ray na ikalat ang balita sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa banyo, alam nilang binabantayan sila. Nalaman namin na ang taong dumukot kay Yun ay ang ama ni Ray. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang malapit siya sa kanyang anak dahil maaaring magdulot ito ng problema sa kanya. Ipinaliwanag ni Yun ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ng kanyang anak. Inamin na tinutulungan siya ni Ray para lamang makabalik sa kanyang bansa. Sinabi niya sa kanya na mahal niya si Ray at alam niyang mali ito, ngunit ang gusto niya lang ay manatili sa kanya. Gusto rin niyang humawak siya ng isang kagalang-galang na posisyon dahil kung wala ito ay wala siyang tunay na kinabukasan. Hindi niya alam ang makapangyarihang posisyon ng ama ni Ray. Matapos marinig ito, napagtanto ng ama ni Ray na tunay na mahal niya ang kanyang anak at hindi niya ito sinusubukang gamitin, ngunit hindi pa rin ito lubos na tinatanggap ang kwento nito. Pinabalik niya ito sa kanyang silid. Nang maglaon, dinalhan ng ina ni Ray si Yun ng pagkain at personal na inihatid sa kanya, humihingi ng paumanhin sa mga nangyayari. Si Yun, nag-aalala pa rin kay Ray, ay nagtanong sa kanyang ina kung talagang mahal na mahal niya ang kanyang anak. Napahiya si Yun at dinala siya ng nanay ni Ray sa isang kwarto para magpahinga. Samantala nananatiling nakakulong si Ray sa kanyang selda, ngunit kinabukasan ay pinalaya siya dahil kumalat ang balita tungkol sa kanyang background na nagpapakita na siya ay kapatid ni Mo na namatay at mahal na mahal. Isang general na kaibigan ni Mo ang nagpasya na palayain si Ray at sinabihan siyang huwag mag-alinlangan sa susunod na kailangan niya ng tulong. Ngayong malaya na agad na humingi ng kotse si Ray sa general at nagmamadaling umalis para harapin si Joe. Alam niyang si Joe ang nasa likod ng pagkidnap kay Yun.
Sumigaw si Ri kay Joe na inakusahan siyang sinira ang kanyang buhay mula nang mamatay ang kanyang kapatid, sinusubukang hubugin siya bilang kapalit ni Mo. Sa sandaling iyon pumasok ang ina ni Ri at hinikayat si Ri na ilabas ang lahat ng hawak niya sa loob. Pagkatapos ay dinala niya si Yon kay Ri at nakahinga si Ri nang makita siyang buhay. Sinuri ni Yon ang mukha ni Ri na natatakpan ng mga sugat at humingi ng paumanhin si Ri sa pagiging huli para iligtas siya. Sa sandaling iyon sa wakas ay napagtanto ng ama ni Ri na tunay na mahal ng kanyang anak si Yon. Hiniling ni Yon kay Ri na humingi ng tawad sa kanyang ama para sa pagsigaw sa kanya na ginagawa niya. Sinabi sa kanya ng ama ni Ri na ang kanilang sitwasyon ay isang gulo at kailangang lutasin. Sumagot si Ri na sa sandaling ligtas na bumalik si Yon sa South Korea wala nang magiging problema. Pagkatapos ay dinala niya si Yon upang maghanda para sa kanyang pag-uwi. Kinabukasan sinamahan ni Ri at ng kanyang mga sundalo si Yon sa hangganan para ibalik siya sa kanyang bansa. Hiniling ni Ri na siya at si Yon ay tumawid sa hangganan ng mag-isa, umaasa na magbahagi ng isang romantikong sandali. Humihingi siya ng paumanhin sa bawat oras na naging malupit siya sa kanya na ipinapaliwanag na ginawa niya lamang ito upang hindi lumalim ang kanilang damdamin, alam na kailangan nilang maghiwalay ng landas. Nagbabahagi sila ng taos-pusong palm bago tumawid si Yon sa hangganan. Nang maglaon sa kanyang kumpanya ang mga kasamahan ni Yon ay nagulat nang pumasok siya ng buhay, lalo na't idineklara nila siyang patay at nagdaos ng isang pang-alaala na may malaking larawan sa kanya. Nagbibiro siyang nagreklamo na ito ang pinakamasamang larawan niya at pinapuna ang kanilang kakulangan sa panlasa. Bumalik si Yon sa kanyang posisyon bilang tagapagmana ng kumpanya ng kanyang ama, puno ng lakas at nagsimulang magplano ng kanyang hinaharap. Samantala si Hang, ang kanyang pinsan, ay nasa isang pulong naghahanda na kunin ang kumpanya bilang susunod na tagapagmana na naiimpluwensyahan ng kanyang asawa na kumokontrol sa lahat. Nang makita siya ng ahente ni Hong Yun, napaiyak siya at niyakap siya na ipinakita kay Yun kung gaano siya kamahal sa kabila ng kanyang pagmamataas. Si Yon ay pumasok sa pulong ni Hang at inutusan ang lahat ng mga negosyante sa labas ng opisina, hindi pinapansin ang kanilang mga pagtatangka na agawin ang kumpanya mula sa kanya. Sinubukan ng asawa ni Hang na yakapin si Yon ngunit pinutol siya ni Yon, sinabing tapos na ang charade at nalantad na ang lahat. Samantala pabalik sa North Korea, si Jo ay nakaharap kay Ri. Inihayag ni Jo na si Mo lamang ang kanyang tunay na kaibigan, ngunit binalak siya ni Jo na patayin. Para magawa ito pinilit niya si Hang na tiktikan si Mo at iulat ang lahat ng kanyang mga aktibidad na binyantaan si Hang nasasaktan ang kanyang may sakit na inaasawa at bagong silang na anak. Sumunod si Hang at naroon siya noong namatay si Mo. Nalaman ni Jo na may ebidensya si Mo laban sa kanya na maaaring mapahamak sa kanya, kaya naman pinatay niya si Mo gamit ang bakal na sasakyan. Si Hang na ngayon ay puno ng pagkakasala ay bumagsak at humingi ng tawad kay Ri. Binigyan siya ng relo ni Mo at isang recording. Nakikinig si Ri sa recording na lumabas na huling mga salita ni Mo na naitala bago siya mamatay. Si Mo ay buong pagmamahal na nagsasalita tungkol sa kanyang talentadong nakababatang kapatid na ipinahayag kung gaano siya ipinagmamalaki ni Ri at kung gaano niya ito kamahal. Napaluha si Ri sa sinabi ni Mo. Bumalik sa South Korea si Yon na nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan ay hinanap ang kanyang ina at tinanong kung mas gusto niya ang kanyang anak na mamatay o bumalik. Nalaman namin na mahirap ang relasyon ni Yon sa kanyang ina. Malamig na sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang kumpanya ay isang bagay na itinayo niya sa kanyang sarili at hindi niya hahayaang kunin ito sa kanya ng kanyang mga tiwaling anak. Umuwi si Yon at sa wakas ay ginawa ang lahat ng bagay na pinagkaaitan sa kanya noong panahon niya sa North Korea. Samantala naging hinala si Ri sa relo ng kanyang kapatid at natuklasan ang isang nakatagong card na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Jo na maaaring magpabagsak sa kanya. Ipinapadala ni Ri ang lahat sa kanyang ama upang harapin si Jo. Sa kalaunan ay inaresto si Jo at pinanagot sa kanyang mga krimen na sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong na may matinding trabaho. Habang dinadala si Jo ng mga sundalo, gumawa siya ng huling pagsisikap na salakayin si Ri ngunit nabigo. Bago kaladkarin nangako si Jo na maghihiganti, sinabing sisirain niya ang lahat ng ipinaglaban ni Ri para protektahan kasama na si Yon. Malapit na nating malaman na nakatakas si Jo sa tulong ng isang tiwaling general.
Nakatanggap si Ri ng isang mensahe na nagbabala sa kanya na si Joe ay darating upang patayin si Yon. Malapit na si Joe kay Yon, pinagmamasdan siyang mabuti ngunit pinipigilan niya itong atakihin sa ngayon. Pinagmamasdan lamang siya nito ngunit isang araw ay hindi makatulog si Yon at nagpas siyang maglakad-lakad sa kalye ngunit nakita niya si Ri na nakatayo sa kanyang harapan. She's too shocked to say anything. Samantala tinipon ng ama ni Ri ang 4 na sundalo ni Ri at si Jong at sinabi sa kanila na alam niya ang lahat ng nangyayari. Ipinaalam niya sa kanila na pumunta si Ri sa South Korea para protektahan sila dahil nakatakas si Joe at balak na patayin si Yon. Humihingi siya ng tulong sa kanila na sundan si Ri nang maingat protektahan siya at iuwi siya sa bahay. Kinabukasan sumakay sila sa isang kotse kasama ang isang South Korean club para pumasok sa bansa gamit ang mga pekeng pagkakakilanlan. Samantala dinala ni Ri si Yon sa pinakamalapit na restaurant kung saan tinanong niya ito kung paano siya napunta sa kanya at kung bakit. Ngunit sinabi lang niya sa kanya na mayroon siyang mga paraan na binanggit kung gaano niya ito na-miss at na bumisita siya. Wala na itong sinasabi sa kanya kaya kailangan niyang itago ang kanyang mukha para hindi siya makilala ng sinuman o kumuha ng mga larawan na maaaring maglantad sa kanya. Habang nangyayari ito, ang mga sundalo ni Ri ay nagpupumilit na makarating sa kanya. Wala silang sapat na pera o kahit na isang lugar na matutulog kaya sa kalye sila natutulog. Kinabukasan dinala ni Yon si Ri na mamili ng mga damit at sinabi sa kanya na siya ang magiging personal na katulong niya upang manatili sa tabi niya sa lahat ng oras. Isang araw habang si Yon ay nasa kumpanya at si Ri ay nagpapahinga sa bahay, bumaba siya sa kanyang kotse sa garahe lamang upang mahanap ang isang tao na naghihintay para sa kanya sa loob ng kotse. Tumatakbo si Yon at hinabol siya ni Joe. Nahulog ang kanyang telepono ngunit hindi siya tumitigil upang kunin ito. Patuloy siyang hinahabol ni Joe at sa sandaling iyon naramdaman ni Ri na may mali dahil late na si Yon kaya tinawagan siya nito. Hindi siya sumasagot at alam ni Ri na nasa kumpanya siya kaya sinugod siya nito. Nagtago si Yon sa camera room ng garahe at pinapanood si Joe na may baril. Sa sandaling iyon tinawagan ni Ri si Joe at binalaan siya na huwag siyang saktan na nagbabanta na hindi niya ito hahayaang makatakas. Sinabihan siya ni Joe na huwag magpadalos-dalos at mamatay ang kanyang pinakamamahal na si Yon. Si Joe gayunpaman ay nakatutok ang kanyang baril kay Ri na nagbabalak na patayin siya. Gayunpaman pinutol ni Yon ang kapangyarihan sa garahe at sinabi kay Ri na hindi siya gustong saktan ni Joe, siya lamang. Tumakbo si Ri kay Yon, tinakpan ang kanyang bibig at iniuwi siyang ligtas. Alam na ngayon ni Yon kung bakit bumalik si Ri sa kanya at hiniling niya sa kanya na manatili sa kanya sa lahat ng oras upang panatilihing ligtas siya. Sa mall mayroong isang malaking kaganapan kung saan ibinibigay ang mga regalo sa lahat sa lugar. Buti na lang at gumagala ang mga sundalo ni Ri sa mall kung nasaan sina Yon at Ri. Gayunpaman kainahinala ang kanilang mga kilos dahil first time nila sa isang mall. Hinahabol sila ng security ngunit tumakas sila ng walang kaalam-alam, hindi alam na gusto lang ibigay ng security sa kanila ang nawawalang sapatos ni Dong. Nakita sila ni Ri at pagkatapos nilang makatakas sa mall umupo sila para magpahinga mula sa lahat ng pagtakbo. Pinagalitan sila ni Bo sa paghulog ng sapatos at hinubad pa ni Bo ang sarili niyang sapatos para ibigay kay Dong. Pagkatapos ay lumitaw si Ri, ibinalik ang sapatos kay Dong at tumakbo silang lahat para yakapin siya. Tinawag ni Ri si Yon at nagmamadali siyang sumalubong sa kanila, umiiyak sa tuwa dahil sa sobrang saya niya na makitang muli ang kanyang mga kaibigan. Pati si Bo na laging nagpapanggap na ayaw sa kanya ay niyakap din siya. Ipinakilala ni Ri si Dong kay Yon na sinasabi sa kanya na siya ay isang mahalagang miyembro ng kanilang koponan. Bumalik silang lahat sa bahay ni Yon na mangha sa teknolohiyang naabot ng South Korea. Pinagluluto sila ni Yon at sabay silang kumakain. Noong gabing iyon narinig ni Yon si Jong na sinasabi kay Ri na dapat siyang bumalik kasama nila sa grupo ng sports team dahil nag-aalala ang kanyang ama sa kanya. Samantala lumapit sa kanya ang ina ni Yon, gustong lutisin ang mga isyu sa pagitan nila. Nalaman namin na si Yon ay naiinis sa kanyang ina dahil noong bata pa si Yon sinubukan siya ng kanyang ina na talikuran siya, iniwan siya malapit sa dagat, sinabing babalik siya sa lalong madaling panahon ngunit hindi niya ginawa. Halos mamatay si Yon ngunit naligtas siya sa huling sandali.
Hindi pinatawad ni Yon ang kanyang ina at lumayo, sinasabi sa kanya na wala siyang ina. Natuklasan namin na si Hang at ang kanyang asawa ay nakipagkasundo kay Jo at isang leader ng gang na patayin si Yon, ngunit si Yon ay nananatiling hindi nababahala sa sinumang sumusubok na saktan siya na nakatuon sa pag-e-enjoy sa kanyang oras kasama si Ri at ang kanyang mga kaibigan. Sa kalaunan ay nahanap ni Jo si Jong at muling binyantaan ang kanyang pamilya, maliban na lang kung tutulungan niya itong tiktikan si Ri at akitin siya para matapos siya ni Jo. Si Jong na takot tulad ng dati ay pumayag na gawin ang utos ni Jo. Isang araw si Yon ay nagmamaneho para tumakbo at si Jong ay nakabuntot sa kanya. Tinatawagan niya si Jo para sabihin sa kanya na siya ay gumagalaw at binigay kay Jo ang kanyang destinasyon. Biglang pinalibutan ng ilang sasakyan si Yon mula sa bawat direksyon kasama ang maraming lalaki na bumababa, naghahanda sa pag-atake sa kanya. Samantala dumating si Ri sa locus yung napagkasunduan nilang magkita ni Jo, ngunit nagdala si Jo ng isang malaking grupo ng mga lalaki upang salakayin siya. Inaaway sila ni Ri. Bumalik kasama si Yon, ang mga sundalo ni Ri kasama si Jong ay bumaba sa kotse ni Yon at pinamamahalaang protektahan siya. Inamin ni Jong na hindi niya muling pinagtaksilan si Ri at ibinunyag na pinagbantaan siya ni Jo. Matagumpay nilang nalinlang si Jo at ipinakain sa kanya ang impormasyong gusto nila. Ang mga sundalo ni Ri kasama ang ilang upahang lalaki na dinala ni Yon bilang backup ay pumunta upang suportahan si Ri sa kanyang pakikipaglaban kay Jo. Hinawakan ni Jo si Jong bilang isang hostage na nagbabalak na patayin siya. Si Ri ay nagmamadaling hanapin siya, ngunit itinutok ni Jo ang kanyang baril kay Ri na handang barilin. Si Yon na nagmamaneho ng kanyang sasakyan ay nakita ni Jo na nakatutok ang baril kay Ri. Mabilis siyang lumapit sa kanila, kinuha ang bala para kay Ri. Sinubukan ni Jo na tumakas, ngunit binaril siya ni Ri at napigilan siya. Mabilis na inilabas ni Ri si Yon sa kotse na pagtantong siya ay malubhang nasugatan. Tumawag siya ng ambulansya at isinugod siya sa ospital. Nanlumo siya, hindi sigurado kung ano ang gagawin habang pinagmamasdan siya sa kritikal na kondisyon. Samantala si Jo ay nakipag-ugnayan sa isang taong kilala niya para humingi ng tulong at nagdala ng doktor upang gamutin siya. Maya-maya ay nagising si Yon at bumuti ang kanyang kalagayan. Ang unang bagay na ginagawa niya ay tumawag kay Ri na nagsasabi sa kanya na pumunta kaagad sa kanya. Dumating si Ri tumatakbo sa kanyang tabi, nalulugod nang makitang mas mabuti na siya. Naging emosyonal siya at sinabi sa kanya na hindi niya siya patatawarin kung itataya niyang muli ang kanyang buhay para sa kanya pagkatapos ay bumagsak sa kanyang mga bisig. Ang mga sundalo ni Ri ay bumisita kay Yon pagkatapos niyang magkamalay, ngunit tumanggi si Ri na hayaan silang maging malapit. Humingi ng paumanhin si Jong kay Yon dahil naglagay siya ng mikropono sa ilalim ng kanyang kama para tingnan siya kasama ng kanyang mga kapwa sundalo. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang isang recording na sinasabi sa kanya na makinig dito ng mag-isa. Nang marinig ito ni Yon, natuklasan niya na habang siya ay walang malay, ang kanyang ina ay umiiyak para sa kanya na nakakaramdam ng matinding panghihinayang. Napagtanto ni Yon na nang iwan siya ng kanyang ina, ito ay isang padalos-dalos na desisyon at sa oras na bumalik siya para kay Yon, huli na ang lahat. Dahil dumating na ang tulong na pagtagumpayan ng pagkakasala, ang kanyang ina ay hindi tumitigil sa pagsisisi. Si Yon ay labis na naapektuhan at napaiyak. Nang maglaon, kinausap ng ina ni Yon si Ri na sinabi sa kanya na napansin niya kung paano siya palaging nasa tabi ni Yon sa kanyang pinakamahirap na sandali. Hiniling niya sa kanya na manatiling malapit kay Yon sa paniniwalang sila ay isang perpektong tugma. Samantala muling nakipag-ugnayan si Jo kay Ri, humihiling na makipagkita sa kanya at ayusin ang mga bagay minsan at para sa lahat. Pumunta si Ri sa lugar na ibinigay ni Jo kung saan isinuko ni Jo ang kanyang sarili sa pulisya. Alam na mula sa North Korea wala sa kanila ang dapat nasa South Korea. Itinutukan sila ng mga sniper ng pulis at tinangka ni Jo na barilin si Ri, ngunit nakaiwas si Ri. Nang makitang bumunot ng armas si Jo, binaril siya ng mga pulis na ikinamatay niya. Hinuli din nila si Ri. Dumating din ang mga pulis sa ospital kung nasaan si Yon at inaresto ang mga sundalo ni Ri. Tinanong sila para mang-alap ng impormasyon tungkol sa North Korea. Sa panahon ng interogasyon ni Ri, determinado siyang huwag isangkat si Yon sa alinman sa mga isyu.
Si Yun na nasaktan sa nangyari kay Ri at sa kanyang mga sundalo ay hindi alam kung paano maabot ang mga ito pagkatapos ay sinabi ng kanyang ina na si Ri at ang kanyang mga sundalo ay ipapatapon pabalik sa North Korea kung saan sila ay haharap sa paglilitis. Nasasaktan si Yun, alam niyang hindi na niya sila makikita. Si Ri at ang kanyang mga sundalo ay itinaboy sa hangganan sa pagitan ng Hilaga at Timog Korea. Habang tumatawid sila sa north, dumating si Yun kasama ang kanyang ina, umaasang makapagpaalam kay Ri sa huling pagkakataon. Tumatakbo siya patungo sa kanya, gustong tumawid sa hangganan, ngunit ang paggawa nito ay isang krimen. Tumawid si Ri sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Sa kabutihang palad walang salungatan sa hangganan. Hiniling ni Ri kay Yun na maging matatag at huwag mag-alala tungkol sa kanya, tinitiyak sa kanya na magiging maayos siya. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa lahat ng nangyari, ngunit sinabi ni Ri sa kanya na siya ang dahilan ng lahat ng magagandang bagay sa kanyang buhay. Nagdala siya ng liwanag at kahulugan sa kanyang buhay nang siya ay nawalan ng pag-asa sa anumang bagay. Nag-aatubili, iniwan ni Ri si Yun at tumawid pabalik sa North, sumali sa militar ng North Korea. Pinapanood ni Yun ang kanyang mga kaibigan na nawawala sa hangganan, hindi napigilan ang kanyang mga luha. Gayunpaman may hindi inaasahang mangyayari. Sa gitna ng kagubatan, pinahinto ng isang tiwaling general si Ri at ang kanyang mga sundalo na nagbabalak na patayin sila nang walang nakakaalam. Sa huling sandali na magitan ang ama ni Ri, tinawag ang general para sa kanyang katiwalian at binyansagang krimen ang kanyang mga aksyon. Bumunot ng baril ang general, nagpaplanong barilin ang ama ni Ri, ngunit mas mabilis ang ama ni Ri at pinatay muna ang general. Ligtas na bumalik si Ri kasama ang kanyang ama at ang lahat ng mga sundalo ay muling nagsama-sama sa kanilang mga pamilya. Napag-alaman na ang taong inupahan ni Hang at Jo para pumatay sa kapatid ni Yun ay naaresto at ipinagtapat ang lahat tungkol sa pagkakasangkot ni Hang at ng kanyang asawa. Dinala rin sila sa kustodiya. Isang araw nakatanggap si Yun ng sulat mula kay Ri. Nalaman niya na habang ini-interrogate ng South Korean police, hiniling ni Ri na magpadala ng mga naka-schedule na liham kay Yun. Ang mga liham na ito ay nakatakdang dumating sa mga tiyak na petsa sa hinaharap. Ang mga liham ay naging mapagkukunan ng pag-asa ni Yun habang patuloy niyang binabasa ang mga ito. Sa kalaunan, nagpasya si Yun na maglakbay sa Europa upang magpatuloy mula sa kanyang relasyon kay Ri, ngunit palagi niya itong nakikita kahit saan na para bang nahuhumaling siya sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi sumusuko si Yun sa kanyang hilig sa kanyang paboritong sport. Ngunit sa pagkakataong ito, naranasan niya ang pinakamasamang pagbagsak ng kanyang buhay kapag nabigo ang kanyang parachute na dumapo sa kanya. Habang nagpupumilit siyang palayain ang sarili mula sa ilalim ng parachute, laking gulat niya nang makitang nakatayo doon si Ri na sinasabi sa kanya na kailangan niya ng higit pang pagsasanay. Tumakbo si Yun sa kanya, niyakap ang sarili, sinasabi sa kanya na alam niyang magkikita silang muli sa isang lugar kung saan sila magkakasama. Bilang isang nakakatuwang katotohanan, nagpakasal nga ang bida at pangunahing tauhang babae gaya ng binanggit ko sa kalagitnaan ng buod.